Mga kapatid ko kay Kristo, ngayong araw ay sinisimula natin ang panahon ng Adbyento. Sobrang bilis ng panahon. Ngayon nga'y isa na namang pinakamahalagang yugto ng ating buhay bilang mga Kristiyano Katoliko. Ang salita pong Adbyento ay mula po ito sa Latin na ang ibig sabihin ay Adventus. Ibig sabihin po sa Tagalog ay pagdating. Mayroon pong espesyal na tao ang dumating. Kaya po tayo'y puspusan na sa paghahanda. Ang mga bahay natin ay kumikinang-kinang na. Yung iba, katulad namin, sa sobrang excited, October pa lang, naglalagay na kami ng Christmas tree. Sa aming kumbento, mayroon na ring mga Christmas light. Excited nga, bumabalik kami doon sa panahon na kami ay mga bata pa. Sa sobrang excited. Bakit? Dahil kapag sa sobrang excited, malayo pa lang, parang pinaghahandaan mo na. Kayo nga, tayo nga, kapag mayroon po tayong nalalaman na paparating, may bisitang darating sa bahay natin bukas makalawa. Ano ang ating ginagawa? Si nanay agang-aga, lagi na lang nangangaral na maglinis ng bahay, maglinis ng kwarto, linisan ang kasulok-sulukan ng bahay dahil mayroon tayong bisitang darating. Ano pa kaya si Jesus? Darating siya sa buhay natin. Kaya lang mga kapatid, ibahin na po natin ang paglilinis. Hindi lamang natin nililinis ang bahay physically. Hindi lang po yung abala tayong linilisan ang lahat ng kasulok-sulukan ng bahay natin. Ang ibig pong sabihin, lilinisan natin ang ating pagkatao. Bakit? Dahil hindi papasok si Jesus mismo sa bahay mo. Si Jesus papasok sa buhay mo. Hindi sa bahay mo. Maaaring sa bahay sa paligid. Kaya lang, ang importanteng papasukan ni Jesus ay yung mga buhay natin. Kaya, pinaalalahanan tayo ngayon na ang Adventus o Adbyento, ito po'y mayroong pagdating. Kaya maghanda. Ihanda natin ang ating sarili. Ito po'y laging pamalagiing malinis. Hindi lamang physical, kundi spiritual. Dahil nga ang sabi ko'y si Jesus ay papasok sa mga buhay natin. Ito ay panahon ng paghahanda. Kaya nga ihanda natin ang ating sarili, hindi lang ang ating mga tahanan. May pag-asang darating at pananabik sa pagdating ng ating Panginoong Hesus. Hindi lamang ang paggunita sa kaniyang pagsilang sa Bethlehem, kundi ang pagdating niya sa ating mga puso ngayon at ang kaniyang muling pagbabalik sa wakas ng panahon. Kaya nga sa ating ebanghelyo mga kapatid, pinaalalahanan muli tayo kung papaano noong unang panahon sa panahonan ni Noe, ang mga tao po'y nagsisikain, nagsisipag-asawa, nagsisilasing, kaya nga hindi sila naligtas. Sino lamang ang naligtas sa panahong iyon? Ang pamilya lamang po ni Noe. Dahil sila lang po yung nakinig sa salita ng Diyos, habang ang mga tao ay abalang-abala rin sa kanilang mga buhay. Huwag nating hayaang mangyayari din sa atin ngayon. Kung papaano nangyayari sa panahon ni Noe, ganoon din po ang mangyayari sa atin kapag hindi po tayo attentive sa mga salita ng Diyos. Kung magpahanggang ngayon, tayo po'y patuloy pa rin sa paggawa ng kamalian. Walang pagkakaiba po noon at ngayon, hindi ba? Nakikita ninyo sa ating mga paligid, maging sa social media, ating naririnig. Si Mr. may 5 asawa, si Mrs. may 5 asawa. Ano yun? Ang sabi ni Pope Leo ngayon, be faithful.
Faithful kayo sa inyong mga asawa. Kung paanong sinasabi ngayon sa Ebanghelyo, ang mga tao noon ay nagsisipag-asawa, nagsisipaglasing. Ilang inosenteng mga taong namatay dahil lamang sa isang taong irresponsable sa kanyang buhay dahil sa kalasingan. Dahil sa kalasingan, nakapatay. Tama ba yun? May pagkakaiba ba noon sa panahon ni Noe? Ang mga tao ngayon ay walang pakialam na sa salita ng Diyos. Puro na lang bahala, bukas, bukas, bukas. Puro na lang, okay kayo na ang magsimba na lang doon, bukas na lang. Ipagpabukas pa ba ang mensahe ng Panginoon? Gayong tayo po iniiyan-iyahan niya lagi araw-araw na mamuhay sa kabanalan. Kaya nga mga kapatid, ang pagdating ng Panginoon, isa po itong pagdating na may paghahanda. Ihanda natin ang ating mga sarili. Kung paano po tayo namumuhay ng kasalanan noong mga nakaraang buwan, ngayon po ay baguhin natin. Ito po ang araw ng pagbabago. Nang sa ganon, ang Panginoon kapag papasok siya sa mga buhay natin, masayang papasok ang Panginoon. Huwag nating gayahin noong panahon ni Noe. Baka iilan lang ang makakapasok sa kanyang arka, hindi ba? Alam na alam ninyo yan kung kayo po'y nagbabasa ng Biblia o sa inyong maliit pa kayo tinuturo na yan sa katisismo. Mga katikista noon masipag na magturo patungkol sa istorya ni Noe at sa baha. Hindi ba? Sana po'y paalala na sa atin ito na tayo po'y magbagong buhay, bumalik sa Diyos. Ang Adbyento para sa atin bilang mga Katoliko, ito po'y panahon ng paggising ng pananampalataya. Minsan natutulog na yung paniniwala natin. Nadadala tayo sa mga offer ng mundo. Panahon ito ng paglinis ng puso, panahon ng pag-asa, panahon ng paghahanda para tanggapin si Jesus ng may tuwa. Hindi ito basta pagsalubong sa Pasko, kundi pagbabalik sa tunay na diwa ng Pasko, na si Jesus ang pinakamahalagang bisita sa ating buhay. Hindi po yung namumroblema tayo ngayon, nagva-viral na naman ang 500 na budget. My goodness! Abalang-abala na tayo doon sa pagmumol, pagsha-shopping. Kaya nga po tayo nai-stress pagdating ng Pasko. Kaya nga yung iba ay para bang nahihimatay na pagdating ng Pasko dahil hindi na nila alam kung ano ang dapat gawin. Gayong hindi naman yan talaga ang uunahin. No? Nagmumol dito kung saan ang sale, kung saan ang sale. Kaya nga ang 500, saan aabutin ang 500 mo? Pamasahin na lang ng bus. Ano bang mabibili? Kung ating tutuusin daw, nagbabiral nga yan ngayon. Alam kong alam nyo yan, dahil bawat isa sa inyo ay may mga cellphone. Walang sino mang marites ang hindi alam sa nagviral ngayon na 500 ang budget. Katulad namin, 12 kaming magkapatid. Magkasya ba yung 500? Buti sana kung dagdagan. Kaya nga, hindi natin yan problemahin. Dahil hindi pa yan nag-viral, yung 500 na budget. Kahit na walang-wala tayo sa pamumuhay natin, masaya naman, hindi ba? Kahit wala, kontento naman tayo. Kami nga din. Hindi naman na kami namumroblema kung anong i-budget. Sa dami pa naman namin, dahil kontento na kung anong meron. Kapag hindi ka na kontento, abay, mai-stress ka. Magka-anxiety ka. Paskong Pasko, hinihimatay.
Kaya huwag magpadala doon kung anong meron. Kung anong ibigay ng Diyos sa araw ng birthday ni Jesus. Yun lang. Bakit pa mag-aambisyon ng lechon? Gayong lechon manok lang naman ang meron. Magkaka-high blood ka pa. Pagkatapos ng Pasko, sinugod ka na doon sa ospital dahil mataas ang kolesterol. Tama din naman na 500 lang ang budget para hindi na kayo mamili ng maramihan. Tayo pa naman, kapag magpapasko o may handaan, abay, parang walang bukas. 1,000,000 isang araw. Totoo, hindi? Aminin natin yan. Kaya wag kayong magpa-stress sa gastusin. Ang Panginoon, ang gusto lang naman niya, present tayo sa misa. Ito po ang bangkete ng Panginoon. Dito po tayo magsasalo-salo sa Kanyang kapanganakan. Hindi po doon sa namumroblema tayo kung ano ang lulutuin. Kaya mga kapatid, muli po, paanyaya po sa atin, ihanda ang sarili sa pagdating ng ating Panginoon. Amen.